メインイベントスーパーバトルクロス戦です。全10ラウンドで争われます。一気にヒートアップした。ジョンリエCasemiro is no joke, he's a real killer and he can punch and he's a ruthless. Mga kababayan, kumusta? Welcome po sa Suntok Pilipinas. Ngayong Sabado ng umaga, handa nang sumabak na si Jandrel Cuadro Alas Casimero muling dadayo ng Japan para harapin si Tommy Sokoshi para sa isang 8-rounder bout na gaganapin sa IG Sky Expo sa Tokonami. Makakasabay ni Casimero si Kenneth Luer na haharapin ang Chinese fighter na si Ayati sa Iligen, at makakasabay nila sila Oya the Monster Inoue na lalaban naman sa Saudi Arabia para kay Casimero. Ang laban na ito ay mahalagang hakbang upang muling papatunayan ang kanyang pangalan sa international boxing scene bilang dating world champion at former 4 Division world champion. Dala ni Casimero ang karanasan, tapang at ang kanyang angas na naging sandata nito sa pagangat ng kanyang karera. Sa kabilang panig, si Tommy Sokoshi ay lalaban sa sariling pakuran. Dala ang suporta ng home crowd at determinasyong makuha ang pinakamalaking panalo sa kanyang karera. Kilala ang Hapon bilang isang matibay at disiplinadong boksingero, at tiyak na hindi palalampasin ang pagkakataong suungin ang isang kilalang pangalan tulad ni Jandrel Casimero na asahang magiging mainit at puno ng aksyon ng laban habang parehong ipaglalaban ng dalawa ang dangal ng kanilang bansa. Para kay Casimero, isa itong laban para sa muling pagangat matapos matalo sa kanyang huling laban kontra kay Kinosuke Kameda. Para naman sa Hapon na si Sokoshi, pagkakataon nitong makagawa ng upset sa harap ng sariling bayan. Malinaw na nasa panig ni Casimero ang karanasan bilang dating world champion. Sanay siya sa malalaking entablado at sa presyo ng laban sa ibang bansa. Ang kanyang bilis ng kamao, explosive power at counter-punching ang magiging pangunahing sandata. Kapag nakuha ni Casimero ang tamang timing, kaya nitong tapusin ang laban sa isang malinis na suntok. Isa ring mahalagang aspeto ay ang kanyang ring IQ. Alam ni Casimero kung kailan na-atake, kailan maghihintay, at paano babasahin ang galaw ng kalaban. Para naman kay Sokoshi, ang kanyang home court advantage ay malaking factor. Lalaban siya sa harap ng sariling crowd na maaaring magbigay ng dagdag na lakas at kumpiyansa. Kung may ipapakita ni Jandrel Casimero ang kanyang dating angas na kinagiliwan ng lahat, siya ang malinaw na may bentahe sa laban. Mas malaki ang posibilidad na ma-knockout ang Hapon na si Tommy Sokoshi, at bilang dating world champion, mahalagang patunayan ni Casimero na kaya niyang makipagsabayan sa mga mas bata. Si Jandrel Cuadro Alas Casimero ay kasalukuyang 36 years old, isang orthodox fighter at may height na 5'4" at may reach 64. Siya ay tubong Ormoc Leyte at may record na 34 wins, 5 talo, 1 draw at 23 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Bigo si Casimero sa kanyang huling laban kontra kay Kinosuke Kameda via unanimous decision nitong Oktubre lamang. Si Tommy Sokoshi ay 26 anyos, isa ring orthodox fighter at may taas na 5'6.5". Siya ay tubong Toyota IG Japan at may record 11 wins, 5 talo, 2 draw at 5 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Bigo rin ito sa kanyang huling laban kontra sa Thai fighter, natalo siya via technical decision. Kaya sa Disyembre 27, ibigay natin ng 100% na suporta para kay Jandrel Casimero at Kenneth Luer na lalaban sa bansang Japan. Kaya bilang pag-aantay para sa laban mamaya ni Jandrel Casimero kontra kay Tommy Sokoshi ay ating gunatain ang hindi malilimutang laban sa karera ng pambansang angas na si Jandrel Cuadro Alas Casimero. De la calzoneta, qué manera de lucir la media. Oh, vamos amigos al primer round, que el chino ya fue monarca de la AMB en 108 libras. Vamos a ver cómo le va hoy buscando la corona de la Organización Mundial de Boxeo. Ojo, Chocolate González, ojo. Ojo, mucho ojo. Porque uno de estos dos señores puede estar próximamente en la mira de Chocorroncito Buitrago, Chocolate González. Tanto nica que hay en peso baja y en peso miniboca. La dura de Casimero, el primer filipino que aprendió a decir vive el joven. Ese golpe conectado por Casimero, Enrique, ha de haber generado algún efecto muy negativo en el boxeador colombiano. ¿Qué clase de mano la del filipino? Y esos golpes en el primer round se sienten más duros,
que está frío, está frío. Frío. Asalto, señores, número uno, despegando la pelea, Colombia contra Filipinas. Envergadura del filipino otra vez al rostro de el mexicano, al rostro del peleador de Colombia, que ha tenido grandes campeones como Rocky Valdés, grandes campeones como Antonio Cervantes y Gil Pavelé. Grandes, pero grandes, de verdad, peleadores ha dado Colombia, con hermanos Cardona, con el chamatique ahí del peleador visitante, bueno, los visitantes aquí, pero el colombiano vino de más cerca, ya la izquierda del colombiano, está usando guantes negros, guantes Everlast, guantes norteamericanos al día de hoy. El ganador de esta pelea se convierte en retador oficial a la corona de Iván Calderón. Ellos están peleando por un título